Bago pa tayo magkalimutan. Welcome everyone, Sir Jairus, Miss Lorraine, Miss Mikael or Mikal. Magandang gabi. Ayan, madami na tayo. So before tayo mag-start, I'll be sending you guys the link kung wala pa kayo dito sa Facebook group natin, no? I'll be sending it over here sa chat. Here's the link. Okay, join kayo guys dito sa Facebook group. Na-send ko yung link diyan sa sa chat box natin. Okay, welcome everyone while we are waiting for the rest of the participants or the students. Yan. Welcome natin yung mga wala pa sa group. Ayan, nandito na si Ivan, si Melissa, Nelfe, Alura, Jocelyn, Mark, Tere, Jaire, Danny, Dan. Yan, madami-dami. Approve ko lahat. Confirm. Yung iba, yung kapapasok lang, sinend ko yung link dyan sa baba, or dyan sa chat box natin. For those of you guys na wala pa sa Facebook group, ayan, i-accept ko kayo dito. Okay, join lang kayo. While we still have 3 minutes before we officially start our day 1. Alright. Pagpasensya nyo na ako, hindi pa ako galing sa aking ubo. Galing ko lang sa sakit. So, ayan. Alright. Magandang gabi sa inyo guys. Si Pia, si Seb. Ayan. Brother Seb, magandang gabi. Hindi po clickable yung join group. Why? Why? Naka-join naman lahat, Miss Alma. Try mo sa ibang device, copy mo yung link, tapos join ka via different device. Okay? Naka-join naman yung iba, Miss Alma. I'm not sure baka it has something to do with your device. Kunin mo yung link, lipat ka sa ibang pa-accept daw. Teka. Approve all. Ayan. Yun, pasok na kayo sa group. Okay? Done po, accept na lang. Thank you. Yes, pasok. Let me know, Miss Melissa, kung wala ka pa dito sa group. Na-approve na kita. Kaka-approve ko lang recent lang. Ito na, may mga pumasok na. Alright. We still have 1 minute left before we officially start our live training. Ang aking ubo ay ano na? Anong tawag dito? Overdue na. Ayaw akong tantanan ng ubo. Ayan, meron pa mga pumapasok. Ayan, approve ko lang lahat. Woo! Awesome. So, yan, we still have 1 minute left and wala pa sa group si Miss Teresa. Na-approve ko na lahat. Sige, ayan, approve ko ulit. Kapag mga hindi pa na-approve, kahit mamaya approve ko siya mamaya after natin. May mga staff naman ako na mag-a-approve niyan just in case. So, huwag kayong mag-alala, makakapasok lahat. Okay? Now, it's officially 7:30. Let's welcome everyone dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. And before I start, would you be guys open to open your cameras para naman, alam ko naman, totoong tao yung kausap ko dito, no? Ano lang tayo, group picture. Yan, para at least kompleto tayo sa day 1. Alam ko, mga busy tayong lahat. But I would want to get everyone's participation. Ayan, sa page 1 muna tayo. Yan, peace. 1, 2, 3. Alright. Yan, sa page 1. Okay, save muna natin to. Kasi baka mamaya wala nang iba dito. Ayan, baka inantok na mamaya dyan. Page 2 naman tayo guys. Page 2. Ayan, 1, 2, 3. Awesome. Alright. Yan. So dapat medyo tayo dyan. Poging-pogi tayo dyan at magaganda.
Lahat naman tayo't maganda. Kaya page 3 tayo, guys. Page 3, 1, 2, 3, go. Alright. Yun, page 3. And ayan, page 3. Yan, may page 4 pa ba tayo? Page page 4 pa. Ayan. So, page 4, 1, 2, 3. Alright. Yan, page 4. Yan, meron pa yatang page 5. Yan, last, page 5. Walang nag-open ng cam sa page 5. Ayan, 1, 2, 3. Alright. Let me just quickly save this one. And page 5. I hope hindi kayo ma-annoy dun sa aking ubo, guys. Ayan, so let me just quickly share my screen. And ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days? So I'm gonna share my screen. And basically, day 1, which is tonight, which is today, day 1 would be the business setting overview. Alright, pag-usapan natin yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng Meta Business Portfolio, ano pagkakaiba ng dalawa at bakit kailangan hindi ka mag-boost ng post at gamitin mo yung Ads Manager moving forward at hindi yung boost post para magkaroon kayo ng idea yung structure ng business manager or business portfolio ninyo, ano ba itsura nun. Alright, so day 2, understanding the Facebook or understanding the campaign objectives and the Facebook auction. Paano ba kayo china-charge ni Meta in terms of your budget? And paano ba pinapakita yung ads ninyo dun sa mga target audience ninyo para alam ninyo kung ano yung gagawin nyo sa susunod? So that you'll be able to have a clear understanding how Meta is charging your budget whenever you launch a new campaign. Okay? Day 3, that's gonna be the different campaign setup. We're gonna set up a campaign from scratch and basically makikita nyo kung ano yung mga recent na mga updates ni Meta ngayon as to which settings to select whenever you set up a campaign. Okay? Day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ano nga ba yung metrics na titingnan mo when you run a campaign? And sa reporting column, di ba, napakarami noon. So kumbaga, I will give you the overall picture on which metric to look at when you are running your Facebook ad campaigns. All right? Sa mga nagre-request po ng recordings, recorded po ito, then you will get access po dun sa inyong dashboard. Doon ko ipapasok yung recordings dito sa dashboard niyo. For those of you guys na na-access na yung dashboard po ninyo, nandoon yung previous recordings ng previous batches and you will get those recordings. So i-decline ko po lahat ng request niyo to record this one because recorded naman po ito. Okay, and then you'll get access to the recording. All right, so that's day 4, understanding the Facebook ads metrics. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Paano ka nga ba magko-compute ng inyong ROAS and paano kayo magko-compute ng ideal cost per acquisition moving forward? Ano yung ideal messaging, ideal cost per message? Ano yung ideal cost per purchase? Ano yung ideal cost per let's say for book a call, etc. So pag-uusapan po natin yan sa day 5. All right? So let me just stop sharing my screen and gusto ko makilala guys kung sino-sino yung mga nandito sa Zoom. Gusto ko maintindihan kung anong mga industry kayo belong. So type number 1 if you guys aspiring media buyer. When I say aspiring media buyer, it's the same as Facebook ad specialist, digital marketer. Type number 1 in the chat. Okay, basically anong tawag dito, you do media buying for a living. Yan, sila Gab, si Mike, Mikal, Annabelle, Patricia, Mark, Dil. Ayan. Mga aspiring media buyers, ayan. So basically you're providing your services to business owners
na kailangan yung services ninyo para mag-run ng ads in behalf of your clients. Katulad ko, I'm also running ads for my clients, so I'm being called a media buyer, digital marketer, Facebook ad strategist, or Facebook ad specialist. Type number 2 naman guys, if you guys are business owners, may mga brick and mortar business, si Nel, Lorraine, Angela, Alma, Pems, Monel, Kim, Aris, ayan. So mga business owners natin dito. Alright, so wala pong maling sagot. So lahat tama yan. Kasi when you are a media buyer, you are also a business owner na rin eh, kasi you're providing services. So vice versa, for those of you guys na media buyer or digital marketer, that you are providing your services to your clients, technically you are also a business owner because you are a digital marketing agency owner. Okay? For those of you guys naman na nasa service-based industry or nasa service industry, any let's say real estate, life insurance, ayan, type nyo lang dyan. Ayan, so loan service, yan. So basta anything related sa service. Media buyer could also be related to service industry. Yan. Yan, madami-dami din tayo dito. All right, so gadget repair service, yan. So 3 funnels, yan, real estate. Funnel builders si Sir Lito. Yan, kailangan ng mga business owners yan, Sir Lito, yung mga funnels na yan. Automotive shop, 3-car dealership. All right. Madami tayo dito. Then I'd like to know guys, for those of you here na nasa Zoom, type 0 kapag yung alam mo lang is boost post, no? Wala lang, nag-boost post ka lang, nakita mo yung yung boost post na button, tapos kinilik mo yung boost post, nilagyan mo ng fund, that's it. So yun lang yung alam mo talaga. Type 0 in the chat. Ayan, si Kenneth, si Lynn, si Alex, si Joe, si Aze, Michael, Borge. Hindi, Borge is ano, Pia. Yan, madaming 0 tayo. So, for those of you guys na nag-type ng 0, I'd like to know if sino ang gumagamit sa inyo ngayon ng PC or laptop? Sino ang naka-laptop or PC? Paunahan ng sagot, type me in the chat. Ayan, nauna si Luster. Teka. Sino nauna? Tama, Luster. Alright, so gamitin natin yung account mo, Luster, to create a business portfolio from scratch. You can share your screen and let's navigate your desktop or laptop so that we can create a business portfolio from scratch. All right? You can share now. Binigyan na kita ng share screen access. Let me know if you're having trouble. Preferably guys, yung mga medyo techy sana ng konti. Kasi kapag Apple or anong tawag dito, MacBook yung device ninyo, pag nag-share screen na medyo marami pang hinihingi na settings for you to open the to share screen. So, I'll give you chance to share your screen, Luster, in 5, 4, 3, kasi kukuha ako ng susunod kapag hindi natin na-share yung screen in 5 seconds. Luster, you still have 3, 2, 1. So, next tayo, let's go for Diana. Si Miss Diana, you can share your screen and let's create your business portfolio from scratch. All right, so yan, and then I can, pwede kitang i-unmute once you were able to share your screen. Miss Diana, go ahead. Yan, mukhang maano ka rin. Ma-overtake na. So, Miss Diana, let me know in the chat kung you're having trouble sharing your screen. Mukhang nahihirapan din si Miss Diana. Okay, 5, 4, 3. Sinusunod-sunod ko lang in fairness para fair tayo dun sa mga nag-type nung me. Wala. Okay, si Jaire. Go ahead, Jaire. You can share your screen. Jaire? Wala?
Hindi pa namin makita yung screen, Jaire. Meron ka ng business portfolio. Okay, next natin si ano, teka. Jaire, si Kenneth. Go ahead, Kenneth. Sir Kenneth, go ahead. You can share your screen. Yon. Very good. Mabilis. Awesome. So, let me navigate your screen. I hope you are using Windows. Approve mo lang yung ano ko, yung request ko. Yan. So, wag mo mong gagalawin muna yung ano mo, yung screen. Tapos check natin kung meron ka ng Ads Manager. I'm not sure why hindi ko siya ito. So, check natin. Campaigns. Tingnan natin kung may business portfolio ka na. Eto, may business portfolio ka na, Sir Kenneth, but hindi ka yata aware na na-create mo to. For those of you guys, karamihan na napapagkamala nila tong Facebook page. Itong mga business portfolio, pero hindi po siya Facebook page. Kaya kamukha nito, Zian's Furniture, hindi po yan page. Business portfolio po siya. So I'm gonna create a business portfolio from scratch. Let's see if Facebook is going to give us an option or a slot to create a business portfolio. For those of you guys na wala pang business portfolio, Sir Jerome, explain ko po later po yan. Ano? So, for those na wala pang business portfolio, business.facebook.com/create. Dito po kayo pupunta in order for you to create a business portfolio. Pero napupunta tayo dito sa business suite. So, let's try to navigate. Business.facebook.com/create. Bakit siya napupunta dito? Minsan overview yung gagamitin mo dyan. Overview. Napupunta talaga siya dito. Anyway, so for those of you guys, pag napunta na kayo ng Meta Business Suite, hiwalay ito dun sa portfolio magkaiba sila. So pag napunta kayo dito, pwede kayo mag-create dito. Create a business portfolio. So, i-click nyo to. And then, pangalanan natin to ng, let's say, Kenneth Biz muna. Mamaya na natin palitan ng anong tawag dito, ng business name. Tapos dito, sa bandang kabilang tab, make sure lang na naka-open na yung Gmail account nyo. Is this the same email na gagamitin mo, Sir Kenneth? Itong nandito naka-login? Pwede kitang i-unmute pala. So, if you are, Kenneth Arvin ba? Ayan. So, unmute kita. Paki-click mo po sir yung Gmail account mo na to. Buksan mo yung Gmail account. Yung inbox mo mismo. Yung inbox. Ito. Yeah, ito mismo. Click mo yung word na Gmail kasi hindi ko maklik eh. I'm not sure why. May nakaano yata. May nakaharang. Yan. Click mo yung word na Gmail katabi ng images. Yun. So, ito ba din ba yung email na gagamitin mo doon sa business portfolio mo? Naka-unmute ka pala. Yes po, yes. Okay. So, bakit ganoon? Bakit gusto kong magkatabi yung business suite tsaka yung Gmail mo dito sa kabila? Because kapag ang gamit mo is Google Chrome tapos bubuksan mo yung email mo sa Microsoft Edge o kaya sa different browser o kaya ibang browser, hindi po yan mag-work kapag nag-send po si Meta ng confirmation link. So, ang gagawin niyo po dito, fill out niyo po yung pangalan niyo dito at last name. Tapos, pakilagay yung last name niyo and then yung email po ninyo sa kabila. Kung ano yung nasa kabilang email na nakabukas, yun po yung ilalagay po ninyo. Okay? And then, click nyo po yung create. Hopefully, mabigyan tayo ng slot. There you go. So, pwede mong i-claim yung mga pages mo. Meron kang Zack Furniture, Star Mini, at saka Sky's Cafe. So, pwede mong i-claim yung mga page na yan inside your business portfolio. Anong page ang gusto mong i-claim dyan?
Yung Zax or yung Star Mini? Ay, bakit gano'n? May naklik ka yata. Anyway, so pabayaan mo lang na ganyan. So i-click mo dito, meron ditong mare-receive ka na email. Confirm your business email. Yan, buksan nyo yan, yung confirm your business email. Tapos click mo yung confirm now. And there you go. So na-confirm na yung business email po ninyo. Now, for those of you guys na aspiring media buyers, there are 3 ways on how you can be able to gain access doon sa client's business portfolio po ninyo. Number 1, the easiest way of requesting access is via email. So what I'm gonna do is I'm going to pretend that I am the media buyer or agency owner that is going to run ads in behalf of Sir Kenneth. So ang gagawin lang dito, invite people. Click mo sir yung invite people. Hindi ko maklik may nakaharang yata. Yan, invite people and then ilalagay ko dito yung email address ko. Virtual 5 solutions at gmail.com. Virtual 5 solutions at gmail.com. Okay. Click next. Pa-click po ng next, Sir Kenneth. I believe may nakaharang kaya hindi ko siya hindi ko siya maklik. Yan. And then for there are anong tawag dito? Dalawa yung access na pwede mong ibigay, partial access or full control. So in this scenario, full access muna tayo for the sake of this demonstration. And then i-click mo yung next and then isi-select mo yung assets, kung anong assets yung ibibigay mo. Wala pang lumalabas dito because wala pa tayong naki-create na ad account or wala pa tayong naki-claim na page. That's why 0 pa yung anong tawag dito, yung selection dito. So that's okay. And we're gonna click next and then send invitation. So makaka-receive ako niyan ng email galing kay Sir Kenneth. Now, before ako mag-accept nung invitation ni Sir Kenneth, gagawa na tayo ng ad accounts dito para tuloy-tuloy tayo. So, for those of you guys na blanco pa ito, mag-create kayo ng ad account. So, click mo yung ad account and then create a new ad account. Tapos, lagay natin dito Kenneth ads muna. Yan, pwede natin palitan yan later on yung naming convention niya. Make sure lang na yung time zone ninyo is Manila. Okay? And then, ang currency nyo dapat is PHP. Philippine Peso. And then, i-click mo yung next. And then, dapat noon my business. Tapos, click natin yung next. I agree. And then, create ad account. Alright? Now, tatanungin ka dito kung anong tawag dito, kung anong payment info ang gagamitin mo. So, i-click mo yung add payment info and then click next. Wait lang natin mag-load. Tapos, pili ka dito, Sir Kenneth, ano yung gagamitin mo? GCash, Paymaya, PayPal, or credit card? Ayan, GCash. Click mo yung next. And there you go. So magkano gusto mo ilagay mo ng budget? 1,000 na lang. And 1,000 muna tayo and then click mo yung next. And then i-open mo na yung yung GCash app mo sa mobile phone kasi babarilin mo yung QR code pag lumabas yung QR code dito. Okay na. Okay na po. Alright? So, i-click mo yung mobile phone and then accept ko yung invite mo dito sa email address na sinend mo sa akin. Mag-pay na po kami Yes. 1,000. Okay po. Done na po. Okay. Mag-login lang ako in order for me to access your business portfolio. Okay? Accept invitation. 1 second. Submit.
For those of you guys na medyo nabibilisan, recorded naman ito. You can go back to the recordings later on. Okay? So don't worry. Kasi dami natin dito. So kung lahat po aantayin natin, hindi tayo matatapos. Okay? So go to settings. And basically, click ko yung done. Yan. So refresh natin. Yan. So titingnan ko dito kung nakapasok na ako. Ayan, refresh. So inactive pa siya. Pero pag pumasok sa add accounts, ayun, i-assign ko din yung sarili ko doon sa add account. So assign people, i-assign ko yung sarili ko, full control, and assign people. Done. Ngayon, kailangan mo mag-claim ng isang page dito. Anong page ang ilalagay mo dito, Sir Kenneth? So click add, and add an existing Facebook page. Alam ko meron na ako nakitang Facebook page kanina. So i-claim mo dito yung page na yan. Paano? Ipa-find siya? Dito po sa yung Facebook page name. Cheers. Yan Yes. po. CS Furniture. CN's Furniture. Okay, and then click next. And then next. I agree and add page. Sabi ni Sir Christian, check your WhatsApp message, Sir Kenneth, kung may nag-send na OTP. Kung wala, isend natin sa mobile number mo. Wala akong WhatsApp. Wala kang WhatsApp, try another way. Alin yung mobile number mo dito? Ito, Yan yung text sa taas. message. Baba. Ay, sa baba. Ayan, sige. Continue. Alin dito? Yung 45 o yung 39? 4539. In 39. 39, okay. Sige. Yes, applicable po ito, Mr. Reza. Especially kung magpapa-ads ka din, applicable ito. Pwede pa explain muna para saan yung business portfolio. Later on, Sir Christian, after natin ma-set up ito. Darating tayo sa part na yun. Okay? Okay lang ba na ibang email ang gagamitin sa business portfolio? Pwede naman po, Miss Eden. Okay, anong difference niyan? I-explain ko po yan later on, maya-maya. Wala pang pumapasok na code. Yan, get a new code yan. Sige, may 3 minutes ka pa. Bakit hindi ganyan yung ginagawa namin ng media buyer ko? Hehehe. Hindi ko alam. Miss Alma, bakit hindi nyo ginagawa to? Dalawa lang yan. Or isa lang yan. Hindi alam ng media buyer. Pwedeng paano yung gumawa ng ibang yung isang number na lang, yung 134, yung 45 na lang. try another way. Try natin. Itong, alin dito? Itong 45. Ayan. Sige. Si Alex, just to clarify po, if I'm a media buyer, then the client needs to give me access permission with the ready ad account, or possible po na tayo mag-set ng portfolio and ad account for the client. Alex, kung tayo dapat yung mag-guide kay client how to create a business portfolio. Just the way kung paano ginagawa kay Sir Kenneth. So parang ako yung media buyer, si Sir Kenneth yung client. Na ngayon, ang ginagawa ko ngayon, ginagawa ko siya ng business portfolio. Then, nung nakarate na yung business portfolio, i-add ko na yung sarili ko doon sa business portfolio ni client. Hindi dapat yung business portfolio mo ang gagamitin for your client, mali yun. Baliktad yun. Ibig sabihin, pag yung ganun yung ginawa mo, Download ng you own the data, hindi kay client. So, maling-mali yun. Pumasok na ba, sir? Walang pumapasok. Yun lang. Medyo may problema tayo dyan. Anyhow, sige. Since hindi natin maklaim yung page pa, exit muna natin. Baka nasa spam. Tingnan mo din, sir. Pero ano yan ano lang naman yan. Sa SMS yan papasok. Anyhow, so,
Ang nangyari po noon, nasa loob na ako nung business portfolio ni Sir Kenneth. Ako yung media buyer, and what I'm gonna do is I'm gonna ask for another permission. This time naman via ad accounts. Okay? So, ang gagawin mo, Sir Kenneth, isend mo sa akin itong ad account ID dito sa chat box. Copy mo yan and send mo dito sa chat box. Ano po meaning ng media buyer? Sir Jerome, media buyer, sila po yung katulad ko na Facebook ad specialist din ang tawag, digital marketer na magra-run ng ads for your business. Okay? So send nyo po dito sa chat. Yes, pwedeng consultant din ang tawag. Online marketing consultant, pwede yon. Okay? Nasaan So, na po, sir? okay, kamukha nito, nakuha ko na yung ad account ID ni Sir Kenneth. Then I'm going to go to my business portfolio. So, dali ah. Pupunta ako ngayon sa business portfolio ko. Tapos, I'm going to add the ad account of Sir Kenneth sa business portfolio ko. So, Virtual 5 Solution, this is my digital marketing agency. So, what I'm gonna do is click the add button and then request access to an ad account in another business portfolio. Ipe-paste ko dito yung ad account ID ni Sir Kenneth. Then, i-click ko yung next, full control, confirm, and then done. Yun po yung pangalawang way of getting access. Check po, Sir Kenneth, kung may na-receive ka ng invitation. Share mo ulit yung screen mo. Go ahead, Sir Kenneth. Yan. Pahingi ako ng remote control access ulit. Yan, approve mo lang. And usually, dito nyo yun makikita sa, saan na yan? Dito nyo makikita sa requests. Usually, dito nyo yun makikita. Pero dito, since na naka-access na ako dun sa buong business portfolio ni Sir Kenneth, kaya hindi na po siya lalabas dito. Okay? Supposedly, dito siya lalabas. Pero since naka-access na ako sa buong portfolio niya, kaya wala kayong nakikita dito. Pero makikita nyo yun dito sa partners, nandoon na yung access ko, Virtual 5 Solutions. So, doon siya papasok. So, the third one is via business ID. So, re-remove ko muna to for the sake of the third demo. Pakiclick po yung 3 dots, Sir Kenneth. Doon sa katabi ng assign assets, hindi ko maklik eh. Tapos, click mo yung remove from business portfolio. Ayan. Tapos, remove a partner. Ngayon, dahil na-remove partner na siya, ibibigay ko naman ngayon yung business ID ko. Ito yung pangatlong way of getting access. Bibigay ko yung business ID ko. Copy. And then, pakikopya mo tong business ID ko sa chat. Ito ba yung BM to BM? Yes, Miss Eden. Copy mo yung business ID ko, Sir Kenneth, na nasa chat. Okay. Tapos i-click mo yung add na button. Nasa Zoom. Add. Tapos, give a partner access to your assets. Yan. Click mo yan. Tapos, paste mo dito yung business ID ko. Click mo yung next. And then, Kenneth adds yung ad account mo. And then, full control, assign assets. Okay? Done. Miss Diana, do we need to do the same, include you, assign you, and give the full control, or this is just training purposes, for training purposes?
Miss Diana, if you know the media buyer na mag-handle ng account mo, you can give them the full access. Pero kung first time nyo lang kayo magkakilala, tapos gusto nilang i-navigate yung ads manager mo, then just give them the partial access. No? I am under a marketing agency. I have a full access to the business account. However, I still need to assign assets manually for me to be able to access the pages and accounts for our clients. Okay. So, let me just stop sharing your screen. Ito na yung tinatanong nila. Bakit, anong pagkakaiba ng business portfolio at ng business portfolio and business manager, pareho lang. Anong pagkakaiba nun sa Meta Business Suite? I'll give you guys the structure. One last time, share mo nga yung screen mo, Sir Kenneth. Okay. Balik ka dun sa ano mo, sa pahingi ako ng remote control access. Okay. Di ba dito, pag kinilik nyo itong business portfolio na drop-down, ito yung kagagawa lang natin na business portfolio. Kenneth Biz, tapos Zian's Furniture, meron na siyang dalawang portfolio. Tapos yung nasa baba, your account. Nandoon yung pangalan ni Sir Kenneth. Now, if you guys nag-boost na kayo ng post before, nag-boost post na kayo, hindi kayo gumawa ng business portfolio, automatically, ang ginagamit ninyong ad account is your personal ad account, which is ito, yung Kenneth David na to, Arvin David. Pag lahat kayo dito na nag-boost ng post at hindi kayo gumawa ng business portfolio, ang ginagamit nyo doon is yung personal ad account po ninyo. Okay? Now, the reason why I want you guys to separate your personal ad account to your business portfolio dahil sa importanteng rason na ito. So I'm going to share a whiteboard and let me know guys if you can see it. And para awa nyo na, huwag kayo mag-drawing dito. Ako lang mag-drawing. Ayan. So host muna, ililimit ko yung ano. Host only. Ayan. Ayan. Kita na ba yung whiteboard ko guys? Type yes in the chat. Type yes in the chat. Okay, good. So, alright. So, ngayon guys, when you boost a post, okay, pag nag-boost kayo ng post, imaginein mo ito yung si Sir Kenneth, no? Ito yung profile niya. Ayan, pasensya mo na yung Sir Kenneth yung drawing ko So, ayan yung profile ni Sir Kenneth. Ito yung ginagamit niya when he opens his Facebook account and then pag nag-scroll siya sa social media newsfeed niya, ito yung gamit niya. But whenever Sir Kenneth boost a post, ang ginagamit mo doon automatically yung personal ad account po ninyo. Yung pinakita ko sa inyo kanina na nasa baba, yung may pangalan ninyo o yung may pangalan ni Sir Kenneth, yun po yung automatically na ginagamit po ninyo. Now, the problem is, when you use your personal ad account, kapag ito binan or disabled ni Facebook, wag muna kayong magdo-drawing guys. Ako lang muna. Pag disabled po ni Facebook yan, itong personal ad account po ninyo, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. Restricted na po yon and goodbye na yon, yung account mo na yon. Mag-create ka ng bagong Facebook profile in order for you to create a business portfolio. Di ba gumawa tayo ng business portfolio ngayon, yung Kenneth Biz. Ito siya. Ito yung BM or Business Manager or Business Portfolio Manager number 1. Under business portfolio, di ba nag-create tayo ng isang ad account? Okay, yung Kenneth Ads. Ito siya. Okay, yung dito sa baba nun, nag-create tayo ng isang ad account. Kapag ikaw ay, wag muna magdo-drawing guys, kapag ikaw ay masunurin kay Meta, o hindi ka nare-ready ka ng ads, lahat Facebook ad compliant yung niraran mo na campaign, mabibigyan ka ng multiple ad accounts. Okay, magkakaroon ka ng bagong slot dito. Halimbawa, nag-open ka ng bagong business, you can create another ad account under one business portfolio. So magkakaroon ka ng multiple ad accounts under one business portfolio, and then under one business portfolio, you can add
multiple Facebook pages. Facebook page 1, Facebook page 2, 3, 4, and so on and so forth. Now, dahil nga masunurin ka kay Meta, pwede ka ulit mag-create ng bagong business portfolio. Okay, eto naman, business portfolio number 2. And then, makakapag-create ka din ng another ad account under business portfolio number 2. Nakita nyo yung business portfolio ni Sir Kenneth kanina. Meron siyang Zian's Furniture, tsaka meron din siyang yung Kenneth Biz na ginawa natin today or tonight. Yun ay kahit bago yung ad account mo, makakapag-create ka ng dalawang business manager and then multiple ad accounts for as long as na ma-establish mo yung credibility mo kay Facebook that you are ad compliant, nagko-comply ka doon sa advertising guidelines ni Meta. And so on, makakapag-create ka pa ng another business portfolio and you can create multiple ad accounts. Diba, nagtatanong kayo bakit, anong importansya nun? Kasi pag itong personal ad account ninyo na disabled dyan, wala na po yan. Goodbye na yung profile ninyo. Ang gagawin nyo, mag-create kayo ng bagong FB profile para magkaroon kayo ng bagong ad account and then makapag-create kayo ng business portfolio. So, ganun po yung structure po na yan. Kaya ko po pinapaseparate sa inyo yung personal ad account ninyo and yung business portfolio. Kasi dapat doon kayo sa business portfolio magra-run ng ads, huwag po dito sa personal ad account ninyo. When you boost a post, automatically, personal ad account po ang ginagamit po ninyo. So imaginein po ninyo, nandito tayo ngayon sa, anong tawag dito? Punta tayo, balik tayo doon sa kay business portfolio ni Sir Kenneth. Ito. So nandito tayo sa business portfolio ni Sir Kenneth. Di ba nandoon na ako sa loob? So imagine ninyo, itong business portfolio na to is, ang tawag dito, ba't ganun? Teka, hindi ko maano. Wait lang share ko ulit. Ayan, ba't skip? Hindi ko maklik yung nasa baba. Wait. Ito siya. So, imagine niyo itong business portfolio nyo is subdivision. 'Di ba? Sa loob ng subdivision, maraming units, 'di ba? Halimbawa, meron kang townhouses. Itong mga part na to, this is your townhouses. Ano ba itsura ng townhouses? 'Di ba? Pagkakadikit na bahay. Townhouses. Ito siya, magkakadikit na bahay. Okay? Yan kamukha nito. So magkakadikit siya na bahay, yung bahay mo is ito yon, yung mga to. So di ba napansin nyo, kahit na meron na akong access doon sa business portfolio ni Sir Kenneth, inad ko pa rin yung sarili ko. Kasi re-request ka doon sa may-ari nung subdivision para papasukin ka doon sa mga units na available doon sa business portfolio ni client. Okay, now anong pagkakaiba noon sa Meta Business Suite? Ang Meta Business Suite po ay ginagamit normally kapag social media managers, no? Pag dito mo rin makikita yung mga messages mo doon sa page mo. So ito yung Meta Business Suite ko. I'm gonna share my screen again. Okay, ito yung Meta Business Suite ko for the month of March. Naubusan na yata kami ng ipo-post, pero ito siya, 'di ba? Pwede mong i-schedule dito yung mga post mo moving forward. Halimbawa, for the month of March, ayan na-cover na namin yung mga bungi-bungi nga merong mga days na walang post, pero moving forward dapat kumpleto kami. Last month, kumpleto kami last month February. Ayan so February, may bungi din pala dito. So ayan, pwede mong i-schedule lahat ng post mo gamit yung Meta Business Suite. Dito mo rin makikita yung mga messages mo. I-click mo tong inbox and monetization mo. Kung magpapamonetize ka ng page, makikita mo dito lahat ng information in terms of your page monetization.
So I hope malinaw po sa inyo na ang Ads Manager ay magkaiba at ang Meta Business ang business portfolio is ito. Okay? Ito yung business portfolio nyo. Under business portfolio, there's your Ads Manager. When you click Add Account, ito yung Ads Manager. Diba? Yan. Ito na yung Ads Manager. Dapat dito ka magra-run ng ads. Huwag doon sa Boost Post. Okay? Para nakaseparate yung ad account na to doon sa personal account mo. Tatanungin ka ni Meta kung politics ba yung niraran mo na ads. I-click mo lang yung no. Tapos, and then you will have a clean slate of your ad account. This is your Ads Manager. Okay? This is your business portfolio. Under your business portfolio, you can claim a page. Pwede mong i-add yung page mo dito, i-claim mo. And then you also have your ad accounts and you also have your data sources, which is you can connect your Facebook pixel, your domains, etc. etc. So dito nyo po makikita yon sa business portfolio, and when you schedule a post, dito nyo makikita sa Meta Business Suite. Magkaiba po yung dalawa na yan. Okay? So I'll be answering questions. Pag sinabi mo na nag-post ka everyday, content ba ang meaning, not ads every? Yes. Content, ganito po ako, Sir Edmund, no? Pareho din naman content 'yon. Yung content mo sa page mo considered as organic, okay? But that content can also be used as an ad. Ang tawag ko doon, regular post used as an ad. Okay? Ginagawa ko din po 'yon. Yung mga pinopost ko sa page, ginagawa ko din siyang ads. Okay? So, dalawa po 'yan. Isang anong tawag doon? Ang tawag ko doon sa isa, yung hindi lalabas doon sa page mo, ang tawag doon dark post. Pag pinasok mo yun dito sa Ads Manager, yung ads mo, asan na yan? Ito. Pag dito mo siya ginawa, yung ads na yon, hindi po yung lalabas sa page mo. Unless otherwise, makita nila as ad. Okay? Pag halimbawa, nilaunch mo yun dito sa Ads Manager, pag binisita nung user yung page mo, wala doon yung ad, yung nakita nilang ad. Unless otherwise, yung anong tawag dito, yung regular post mo na pinost sa page, ginawa mong ad, yon, lalabas yon as an ad and as an organic post doon sa page mo. Got it? Para saan po yung GCash kanina? Finan po ni Sir Kenneth yung kanyang ad account, di ba? Nag-create tayo ng ad account. So, binaril niya po yung GCash QR code para malagyan po ni Sir Kenneth yung ad account po niya ng fund. Okay? So, ganun po yung ginawa natin kanina. Chan. If may existing ad na po, pwede po ba yun i-connect sa new business portfolio? Hindi ko gets, Miss Lorraine, pero I think, if I'm not mistaken, ang tinatanong mo is, kung nag-add ka na doon sa personal ad account mo, pwede mong ilipat sa business portfolio na nakreita ng bagong ad account. Hindi mo pwedeng ilipat per se yung ads and yung fund. Pero kung yung content ng page mo na yon, ginawa mong ad as an organic post mo na siya, tapos ginawa mong ad, pwedeng lumabas yun doon pwede mong gawing ad yun doon sa bagong business portfolio. Okay? So, ganun po siya. Unahin ko yung mga tanong dito sa taas, baka may naiwan akong tanong. Ano pa, sino pa hindi nasasagot dito? Pwede ba palitan yung email na ginamit in the future? Yes, pwede naman, Ace. Pwede po ba business portfolio ko ang partner kay client? And then, pwede po ba business portfolio ko ang partner kay client? Kailangan naman talaga business portfolio mo ang nakapartner doon sa business portfolio ni client. So you have your own business portfolio, Miss Eden, and your client also have his or her business portfolio, and then i-connect mo yung business portfolio mo sa kanya. Okay?
Katulad ng ginawa ko kanina, binigay ko yung business manager ID ko, tapos in-add niya ako as agency. Nasagot na natin to yung kahit tanong ni Sir Jerome, anong media buyer? Yan, strategist or consultant, pwede yan. Si Menj, I am under a marketing agency. I have a full access to the business account. However, I still need to assign assets manually. Ito, nasagot ko na yata to kanina. Yes, you have to assign assets manually, Menj. If you have given access doon sa business portfolio. If full access, is it possible that you can be locked out from your own account? Good question, Miss Anne. Miss Anne Marie. If binigyan mo ng full access yung tao, I would suggest na magkaroon ka ng 2 admin doon sa business portfolio na kilala mo, so that hindi ka maki-kick out basta-basta. Okay? Naglagay na rin si Meta ng additional security na ngayon na hindi mo dati kasi pwede mong i-kick kung 2 lang kayo doon sa business portfolio, pareho kayong admin. Pwede mong i-kick yung isang admin. Pero right now, kailangan ng 3 admin bago mo ma-kick yung isa. So dapat 3 admin kayo, 2 kilala mo tsaka ikaw. Ngayon kung magpapapasok ka pa ng isang admin na hindi nyo kilala, tapos bibigyan nyo ng full control, ingat kayo doon kasi pwede kayong i-kick doon pagka ikaw lang yung admin doon. So possible ma-hack? Yes, possible. Possible siyang mapalitan ng credit card info. So I would suggest just give them partial access pag hindi mo kilala yung tao. Iba pa din po ba yung Pixel account? Iba po yun, Sir Jaire. Nasa loob ng business portfolio mo under datasets. Okay, okay lang po ba if yung contact info sa business portfolio is kay media buyer and not kay client? Mali. Ang contact info is dapat kay client, Miss Claire. Okay, hindi po sa media buyer. Kung pagmamayari ni client yung yung business portfolio, contact info dapat ni client yung nandoon sa sarili niyang business portfolio. Huwag mong ilalagay yung ano doon, yung contact info mo kasi kanya yun eh. Namo-monetize din po ba yung FB page under BM? Yes. If may existing ad na po, pwede po ba yun i-connect sa ito, nasagot ko na to kanina. Which is better, Meta Business Suite or Business Portfolio? Additionally, why is it better to put ads on business portfolio other than personal ads? Ito na yung sinabi ko kanina, Miss Elisa. Better yung ihihiwalay mo yung ad account mo from personal ad account under the business portfolio. Kasi nga, pag na-disabled yung ginagamit mong personal ad account, finish na. Tapos na yung kwento, tapos na yung istorya mo pagdating sa pagrarun ng ads. Kaya ko siya pinapahiwalay. Kasi pag na permanently restricted na yung personal ad account mo at panay ang boost mo, biglang na-reject yon, na-disabled yung personal ad account mo, wala na. Mag-create ka na ng bagong Facebook profile. Whereas, kung meron kang business portfolio, ma-reject man yung isang ad account, you can still create another ad account, and another ad account, and another ad account, and so on and so forth. Nagets, Miss Elisa? Pag sinabi mo nag-post ka everyday content, ito, nasagot ko na to. Ilang business portfolio po ang pwede sa isang personal account? You can create as much as you want for as long as your ad are compliant. At sa isang business portfolio, ilang page po ang pwede gawin yung safe po, coach? May isang business portfolio ako ngayon, ang laman nasa 10. Okay lang yun. Basta compliant lang yung ads mo. Okay lang yun. Aris. Pagbago ba, pwede na ba mag-ads or any requirements? Pwede na, kahit bago lang yung business portfolio mo o yung ad account mo, pwede na mag-run ng ads, Miss Eden. If may existing ad na po, pwede, okay, ba't ganun? Bumalik yata ako dun sa questions.
After 5 days challenge, carry na ba mag-client hunt or need ba practice enrollment? Depende po sa ano nyo. Sa knowledge po ninyo, Jenner. Frenizel? Ano po kaya possible cause pag yung dating ads ko is effective, ngayon halos wala na nag-i-inquire. Dati sa 5 days may pumasok na 60 to 70 inquiries. Pero ngayon halos wala na po. Salamat. By the way, same ads po ang ginagamit ko. Ganito po yung explanation ko dyan, friends. Friends na lang kasi medyo mahaba. When you launch an ad, friends, and you spend a budget, let's say for example, 500 pesos per day. Actually, ito pag-uusapan natin to on day 3. But anyway, since tinanong mo naman, I'll be answering your question. When you launch an ad and you spend 500 pesos per day, kunyari lang, yung mga first couple of days niyan, madaming inquiries na papasok. And sooner or later, magda-die down yan. Bakit? Kasi nasaturate mo na yung audience na yon, tinatamaan ng ads mo within your budget na inallocate mo per day. Ibig sabihin, wala nang bago na pumapasok doon sa funnel mo. Actually, dito pang bukas pala natin i-explain yan. Wala nang bagong user na nagkiklik doon sa ads mo because they've seen the same ad over and over again and there are no new people or new users to interact with your page. That's the reason why the number of inquiries goes down. And you will notice the customer, the cost per message goes up because the number of inquiries goes down. I-explain ko po yan bukas bakit ganoon, bakit nangyayari yon. Okay, sa unang arangkada, maganda ng results, bandang huli, bumabagsak na siya. I-explain ko po bukas yon, yung Facebook auction, how Facebook auction works. Doon nyo maintindihan kung bakit. Okay, friends. Kenneth, may we ask for what will happen dun sa pinand na 1,000 kanina through GCash? Hindi po nag-proceed kanina sa process. Saan po makikita yung mag-apply ng fund? Hindi nag-proceed. Tingnan natin kung bakit hindi nag-proceed. Hindi ko sure kung bakit hindi nag-proceed. 1 second. Nandito naman, Sir Kenneth. Ayun o. Pumasok naman. Ayun yung 1,000 na finand mo. Okay? So, nandun siya. Huwag ka mag-alala. Relax ka lang. What if restricted po ang FB account din po? Din po ba ma-access yung ads manager? Ma-access mo yung ads manager mo, Sir Toby, even if restricted or unpublished yung page mo. Ma-access mo yung ads manager for as long as na hindi restricted din yung ads manager mo. Pag bago po, pwede po ba ito na nasagot ko na to. Business portfolio is good for monitoring ads, then Meta Business Suite is for monitoring post content. Yes, Miss Elisa. Same question, I have already business portfolio. Di ko alam na nakagawa na pala ako nun kasi I usually use Boost Post at Business Suite. Should I need to create another business portfolio or pwede ko na gamitin yung existing? Pwede mo na gamitin, Gab, yung existing. Okay, pangalan, i-rename mo na lang yung dating business portfolio mo. How to rename your business portfolio? Dito ka pupunta. Punta ka dito sa kunyari ito, business settings. Diba? So, nasa business portfolio ka na. Punta ka dito sa baba. Click mo tong business manager. Go to business settings. Okay, tapos punta ka dito sa business info. Tapos palitan mo tong dito. Edit. Palitan mo yung pangalan ng business portfolio mo. And by the way, Sir Kenneth, pwede mo rin palitan yung ad account name mo. Pag pumunta ka dito sa ad accounts, pwede mong palitan yung ad account name mo. Punta ka dito sa 3 dots, click mo to, and then click mo tong edit.
Tapos palitan mo yung naming convention ng ad account mo. Pwede yun. Gets? So, paano po i-boost yung post ko na post na pasok sa business portfolio na ginawa ko? Day 3, Sir Christian, gagawin natin yun sa day 3. Okay, yun po yung gagawin natin pang day 3, the actual campaign setup. Vilya, meron po akong disabled na ad account and may nailagay akong budget. Ang problema, hindi mo na talaga makukuha. Nandun na yun. Okay? Recently, sobrang taas ng cost per message ko. Last boosting ko, kaya nag-try ako mag-ads manager. Bumalik naman sa mababa, pero same ads lang. Nagda-die down po talaga yung tala. I-explain ko yan bukas kung bakit. Pag mas malaki po ang budget, mas mataas po ang inquiries and leads. Yes, most probably, Sir Casey. The more you spend, ang sabi nga ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. So the more budget you have, the more budget you spend, the likelihood na makakakuha ka ng mas maraming leads is malaki. But here's the caveat. It doesn't necessarily mean na mas malaki yung budget mo, tatalunin mo ako. Pwede kasing mangyari na 100,000 yung budget mo, 50,000 lang yung akin. May chance na pwede kitang talunin. Paano? Pag maganda yung ads ko. Regardless kung ang laki nung budget na binomba mo kay Meta, yes, tatanggapin ni Meta yung budget mo, but kung mas maganda yung ads ko, kahit 50,000 lang yung ilabas ko, kaya kong talunin yung sayo. So, ganun yun. Ganun nag-work yung Meta. Regardless, kung sino yung may pinakamalaking budget, papaboran ni Meta kung sino yung ad na may pinakamagandang pinapakita sa target audience niya. Again, yung mga tanong nyo na yan, masasagot yan bukas. Kasi i-explain ko sa inyo how Facebook auction works. Paano charge ni Meta yung budget po ninyo. Okay? Noon, 600 per day. Start kami November. January, nagbago na. So, nagbago, ganito yun eh. Magbabago ang algorithm ni Facebook. Madami nagbago na in terms of settings. Merong advantage plus, nawala na rin yung ad set level unless otherwise mag-create ka ng bagong ad set, hindi ka makakapagdagdag ng bagong ng ad set budget optimization na budget. But magbago man lahat ng algorithm ni Meta, isa lang ang hindi nagbago, yung behavior ng tao in terms of why people buy. So, kung ano niyo yon, anong tawag dito, perfect nyo yung ads ninyo na ma-persuade yung tao na para bumili. So, hindi dahilan yung nagbago yung algorithm. Kasi every 3 months nagbabago yan. So, anong gagawin natin? Mag-a-adjust tayo. Kasi hindi naman natin control yung hindi natin pagmamayari yung Meta. Okay? So, ano pa ba? Sino pa yung mga hindi ko na sasagot dito? Kailangan ba may privacy policy bago ka makaroon ng lead gen ads? Yes, pero it doesn't necessarily mean na kailangan mo magkaroon ng website, Miss Eden. Pwede kang mag-run ng lead gen ads kahit na wala kang privacy policy website. What is the best way to name your ad account or differentiate it? Good question, Miss Anne-Marie. For example, Miss Anne-Marie, you have a business portfolio. Let's say you can name it something like I don't know, Anne-Marie Business or Anne-Marie Biz. No, yun yung pangalan ng business portfolio mo. And then you have a business called 3M Cafe, halimbawa. Okay, yun yung business mo and yun din yung page mo. 3M Cafe ad account. Okay, sa ad account, 3M Cafe ads. Yun yung ilagay mo. And then under 3M Cafe ads, doon mo ilo-launch yung Facebook page mo na 3M Cafe. 3M Cafe. So,
Yung business portfolio, you can name it kung anong gusto mong ipangalan doon. And then doon sa ad account, ilapit mo doon sa pangalan ng page mo. Kung ano yung pangalan ng page mo. Halimbawa nga, 3M Cafe, 3M Cafe Ads. Or 3M Cafe Advertising, something like that. Will you discuss and teach technical scaling and optimization strategies within 5 days? Matatakil natin to on day 3. I-remind mo ako dito, Evian. But more on campaign setup yon. So, remind mo ako how to scale. But, yes, remind mo ako. Kasi meron akong bibigay sa inyo na template. Paano magkaroon ng magandang ads? Day 3. Ang tawag dito, meron kasing ano yan meron kang dapat i-consider dyan. Pag nag-create ka ng ad, kailangan yung first line ng sentence mo doon sa copy mo, ano siya, compelling agad siya. When I say compelling, kumbaga talagang babasahin nila. Di ba may see more yan? Pag kinilik mo yung see more, nandoon doon lahat nung copy yung primary text mo. So yung unang sentence doon dapat okay yun. Tapos yung video mo, yung first 3 to 5 seconds, dapat maganda yung hook mo. Tapos yung headline mo dapat compelling din. The more budget you have doesn't necessarily mean malaki din ang ROAS mo kung mali ang target audience. Yes, Miss Alma, it doesn't necessarily mean na malaki yung budget mo, malaki din ang ROAS mo. Hindi ganun. Meron akong client ngayon, nag-spend kami ng last January, nag-spend kami ng, magkano spend namin? 6 million. Last January, nag-spend kami ng 6 million sa ads. Pero ang ROAS namin hindi ganoon kalaki. Nag 1.8x ROAS lang kami. So it doesn't necessarily mean na malaki yung budget mo, malaki din yung ROAS mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, regardless kung malaki yung budget mo, tapos lang naman yung ads mo, tatalunin niya ng 50,000 pesos na budget. Kung 100,000 yung budget mo, tapos may competitor ka na 50,000 lang yung budget, tatalunin yun kung mas maganda yung ads niya. Tatalunin ka kung mas maganda yung ads niya. I mean. Okay? Tamang timpla for automotive industry, leads or engagement. Pwede yun. For every business portfolio, magkakahiwalay din pa yung funds niya. Yes, Miss Joy. Ano yung pinaka-advisable na umpisang budget for testing? Yung ginawa kong 100 pesos Facebook ads strategy framework. But the problem right now, 3 weeks ago na, nawala na yung ad set budget. Unless otherwise, i-check, i-ano mo yung settings sa, ituturo ko yung day 3. Villa. Okay? So, ayan, natambakan ako ng messages. I'm sorry guys for yung mga questions na hindi ko na nabasa. You still have the chance to ask questions on day 2. Day 2 would be how the Facebook auction works. Masasagot yung mga tanong ninyo kung bakit yung unang budget ninyo maganda, over time bumabagsak yung nagdidip yung number of messages o yung number of purchases. Sasagutin ko yun bukas. And bakit anong reason behind na kaya kang talunin ng budget na maliit lang against doon sa malaking budget. Bakit ganoon, 'di ba? Bakit ganoon yung sistema ni Meta at pinapaboran niya yung mas magandang ads as compared doon sa mas malaking budget. Yun yung i-ano natin bukas. Okay? I'll be sending you guys the recording tonight. And by the way, just to give you an overview how to access your dashboard, I'll give you guys the pag pumunta kayo dito sa website ko, digitalhomey.net. Nabigyan ko na rin kayo ng dito ng step-by-step guide. But just in case na hindi niyo nasundan or hindi na miss out niyo yung email namin, ito papakita ko na rin sa inyo. So, punta kayo sa online courses
and then makikita nyo tong 5-day Facebook Ads Challenge. Start course ito, since nakapasok na kasi ako. So start course ito, and then hihingan kayo ng ano niyan pag hihingan kayo ng another payment, pero nandoon yung instructions, gagamitin niyo siya ng promo code para hindi kayo magbayad ulit. So pag nakapasok na kayo sa ganito, i-click niyo tong drop down. Tapos day 1 business settings overview. Batch 32 po kayo. So batch 32, ilalagay ko dito yung recording. Yung mga previous batches, you can watch the recordings. Pare-pareho lang din naman yung topic niyan. Magkakaiba lang ng industry. So you can watch the previous recordings nung day 1 ng previous batches. Tapos day 2, eto naman siya. You can have an advanced training para kung sakali bukas, kumbaga, magtatanong na lang kayo about dun sa live training natin. Kasi meron na kayong advanced lessons. Pwede nyo na panoorin yung day 2. Day 3 and day 4 and day 5. Alright, so maraming salamat guys for joining our live session tonight. And I'll be sending you guys an email tonight on how to access your dashboard to watch the recordings. Just give me at least 30 minutes to render the video so that pwede ko sa inyong i-send. Pwede ko ilagay yung video sa dashboard ninyo so that you can watch it at your own pace. Anytime, anywhere. Basta meron kayong internet. Make sure lang na papanoorin nyo siya sa laptop or PC kasi pag sa mobile phone po ninyo pinanood, maliit masyado. So, baka hindi po ninyo ma-appreciate. Alright, thank you so much guys. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagot. You can still ask questions tomorrow and I'll be happy to answer all your questions. Thank you so much and have a good evening. Bye-bye.